558 DZXL. Sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab ng mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalakab Vlog! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbal at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalakab Vlog! At narito na ang Naglalakab Vlog ng mga balita sa DZXL 558. Naglalakab Vlog sa 558. Diretso sa mga Naglalakab na balita sa ngalan po ni Weng de la Peña, si Buddy Obera. Naglalakab Vlog na mga balita. Tawagan makasama si Malolos City Mayor Christian Natividad sa may-ari po ng abandonadong barkong natagpuan doon sa nilang lugar. At sa interview ng RMN kay Natividad, sinabi itong wala pa rin malino na impormasyon kung paano nakarating sa nilang lugar ang MB Yuanheng na pinaniniwalaan mga kasama galing ng China. Na impormasyon kasing 3 taon na naka-dry dock sa Seafront Shipyard sa Locanin Point, Maribeles, Bataan ang barko. Ayon pa kay Mayor Natividad ng Malolos City, base sa natagpo ang mga papeles sa loob na nasabing barko, posibleng binili ito ng isang Chinese national mula Cambodia na ginawang cargo vessel. Nangangamba naman ang mga residente ng Malolos na anurin malapit sa bayan ang MB Yuanheng at magdulot po ng malaking pinsala kapag nagkaroon muli ng bagyo. Makarating sana sa may-ari na napulot namin yung barko nila dito. Sana po ariin nila, sabihin nila kung saan ang galing ito, malaman namin. At sa ganun po, ay maialis na namin dahil hindi yung nakakabuto rin sa kalakalan, sa nabigasyon, at ganun din po sa environment ng paligid ng Malolos, yung pamamalagi po dyan ng nasabing barko. Matatanda ang naanod po ito sa isla ng Pamarawan sa Malolos dahil sa lakas ng agos ng tubig nung kasagsagan ng bagyong Labuyo nang mapulot ni na Mayor. Pasintabi po tumambad sa isang nangangalkal ang tinadtad na bangkay ng lalaki na nakasilid sa loob ng garbage plastic bag sa kanto ng Maseda at Matimyas Street dyan sa Sampaloc, Maynila. Hinihinalang salvage victim ito mga kasama kung saan may nakapulupot pang masking tape at isinilid sa kahon bago itinapon sa ilalim ng isang puno. Sa report ng pulis, nakamaong na pantalon po ito, checkered na shorts, berdeng t-shirt na may tatak na Aero 1987 Surf at maputi, may katabaan ang pangatawan ng biktima. Nang alisin naman ang balot ay walang ulo ang nasabing lalaki, putol din po ang 2 binti nito. Kinikilala na ng MPD ang biktima habang iniimbestigahan na rin ang krimen. Naglalakab na mga balita. Binordahan ng hindi pa bababa sa 17 saksak sa noo, hita at katawan ng isang college freshman sa May Quiapo, Maynila. Alas 8:45 kagabi nang madaanan na isang mag-asawa ang biktimang nakahandusay sa kalsada, duguan at naghihingalo na. Dead on arrival sa ospital na Mandilang 16 anyos na si John Philip Malya, education student sa National Teachers College at taga-Tondo. Napatid na pauwi na noon si Malya at 2 kasama nito palabas ng Maria Cartina Street malapit sa Mabini Elementary School sa Quiapo nang bigla itong undayan ng saksak ng 3 lalaki na nakabuntot sa kanila. Mabilis na tumakas po ang masalarin matapos ang krimen at sa isang tabi naman ng pulis ang anggulong pagnanakaw dahil kompleto raw ang gamit ng kawawang biktima. Sa 558 DZXL Bulat Palaro PBA Update. Tiger Ray, binigyan naman ng tig 1 milyong piso bonus ang bawat miyembro ng Philippine basketball team na Gilas Pilipinas. Ito daw po ay dahil sa pinakitang performance nga ng grupo sa tatapos lamang na FIBA Asia Cup kung saan naging first runner-up sila. Ayon sa report, mismo ang negosyanteng si Samahang Basketball ng Pilipinas President Manny B. Pangilinan ang magbibigay po ng 1 milyong piso sa kanila. Bawat isa siyempre. Matatandaan pong kwalipikado ang grupo sa FIBA World Cup matapos masungkit ang silver medal sa World Basketball Qualifying Tournament. Congratulations pa rin. Opening ho ng PBA mamaya. PBA Update. At laban din ng FEU laban sa NU alas 4. DZXL Showbiz Balita.
Wala po si Loli, may laban din yata. Sama natin si Miss Candy. Hello, good afternoon, Papa Buddy, at sa inyong lahat yan, mga friendship, mga ka-tribe, at mga ka-chatters. Hello there! Naku ha, nakakaloka itong si Sunshine Cruz. May pagsasampa ng kaso and everything sa kanya nga. Ex-husband na nga ba kung matatawag ito? Ano ba naman yan? Bakit naglulutangan ng mga ganito mga issue, Sabat na no? uuso, no? Oo nga, bakit ganun? Bakit Sunod-sunod ngayon eh. lang? Mm. Eh kung nung Mother's Day pa yon, di sana after Mother's Day, nagsampa na siya. Di ba? Kakaloka naman yan. Bakit ngayon? Hindi raw kasi binibigay sa kanya yung mga chikiting yung niya. mga anak niya. Eh kahit na, dapat magmula nung araw na sinasabing ni rape siya ni Cesar Montano, nagreklamo siya agad at hindi niya pinatagal pa, di ba? Pero attorney, may pag-asa pa kaya. Ay nako, sinasabi ko na nga, be. Okay. Meron ba? Siyempre, ganun talagang trabaho natin. Ganun talaga eh. Oo. Hindi porket mag-asawa, ha? Oo, hindi porket Oo. mag-asawa eh. Namimilit ka na, ha? Oo. May pagganong mga akusasyon, may mga pang-rape. Bakit dati hindi naman nagreklamo, di ba? Kakainis naman ngayon. Porket meron na siyang Krista Delikado. Miller, eh sasabihin mo nang ni-rape ka at sa araw pa ng mga ina. Hindi ka na naawa. Ay, naku Pero sabi nga ng company Cesar Montano, hintayin daw muna nila yung kopya ng mismong complaint ni Sunshine Cruz bago sila magsasabi ng ibabato nila laban sa aktres. O, diba? May pagtatanggol yan, kailangan. At syempre, maging ang talent manager niya, kampi-kampihan to. No comment din sa mga accusation ni Sunshine. Dahil mga nakaranas daw itong si Sunshine ng mga physical abuse at raping. Oh my gosh. Grabe, ha? Ay, nako. Sayang nung ganda pa naman ang kasal nila, no? Taas gandang din ang mangyayari. Sa annulment lang din mauuwi. Nako talaga naman. Remember, ibiningyag ni Sunshine na ni-rape siya nung May 12, mismo Mother's Day yun. Saklap, no? Eh, nagkataon din na walang tao doon sa bahay nila. Kaya sinamantala doon ni Buboy ang pagpunta doon. At nauwi daw sa sapilitang SEX. Oh my gosh. Grabe na to. At hanggang ngayon daw, ay ongoing ang relasyon ni Cesar at ni starlet Krista Miller. As a matter of fact, may pagkakataong pangaraw na mismo ang mga junaki si Cesar at Sunshine ang nakakabasa ng mga love text messages ng dalawa. What? Naturuan nyo kasi magbasa yan tuloy. Nalaman nilang nagte-textan pala si Krista at saka si Cesar. Oh my gosh. Ganyan talaga mga bata. Marunong magbasa kahit mga text-text lang. As talaga. Oo. At nasaksihan din daw ng kanilang mga junakis ang pagpapadala ni Krista kay Cesar ng mga pictures na nakabikini lang. Oh my gulay. Bakit ganun? Ano kaya ito? Ipapasuot ni Krista kay Cesar yung mga sinuot niyang bikini? Try mo, Buboy. Why not? Bago sa asawa mo. Ay, ganun. Oh my gosh, nakakaloka. Ano naman pinagkaiba ng katawan ni Krista kay Sunshine? Siguro lamang lang ni Krista na meron ng hindi pa siya nabubuntis katulad ng kay Sunshine. Pero dati naman nung mga panahon na yun, ganun din naman ang katawan ni Sunshine, di ba? Diyos ang Diyos. As a matter of fact, sexy pa rin ngayon si Sunshine. In fairness, kahit Tres Marias na ang lumabas sa kanyang matres, di ba? At hindi halata. Hindi halata. At normal sex. Yan, delivery. Normal, ha? Lahat yan. Walang hiwa. Kita mo Walang bikini type. Walang horizontal type. Kita mo na. Doon lang siya. Sa type. Lumalabas. May sagot dito yung mga onliners pero hindi pang radyo. Ay, hindi pang radyo. Kung Sige. bakit daw nagkaganon. Bakit nagkaganon? Sige. Hintayin natin ang resback ni Buboy dyan kay Sunshine. Oh my gosh. Sulyapan pa kaya siya ng Sunshine? O magsa-sunset na ng tuluyan? Abangan. As a matter of fact, Chalap, extension. I'm going to say goodbye. Sa ngalan pa rin po ni Lolly, ito pa nag-iisang Daldakila, Miss Candy. Tatak, RMN. Thank you, Miss Candy. Naglalagablab na mga balita. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimag. Si Baby. Hi, Baby. Hi po, magandang tanghali mga kasama. Para naman dyan sa mga tapos ng mananghalian, ito yung para sa inyo.
Alam nyo ba mga kasama na bukod sa mga nakasanayan nating panghimagas o kaya yung mga pastries, may bago na namang craze na galing Amerika ang nauuso sa atin ngayon. Ang Pinoy ay hindi talaga magpapahuli pagdating sa pagkain, di ba? Talaga. Ang tinatawag na cronuts at brookies ang bagong patok na patok sa panlasa ng mga Pinoy. Uy. Ang cronuts kung tawagin ay pinaghalong donut at croissant. Kaya pala. Ang brookies naman ay pinaghalong brownies at cookies. Napatunayan na ang Pinoy ay hindi lang sa pagkain magaling. Abay, ang mga Pinoy chef din natin ang gumagawa ng brookies at cronuts na ito. Para sa mga conscious sa kanilang kinakain, paalala lang na ang masarap na cronut at brookie na ito ay maraming sangkap na matatamis. Yun. Pero Yun. masarap pa. Brookies, saka ano isa? Cronuts. Cronuts. Wow. At yan po ang balitang panghimagas kan DZXL Sinwon Chongsin Washer Phoebe Tatak Armen. Mahilig ka ba sa matamis? Oo, sobra. Kita tayo doon, ha? Binabati ko pala yung isa kong friend dyan from Syria, si Eyado. Hello, Eyado. Hi, Iyado. From Syria. From Syria. Wow, He's taga ron listening siya. right now. Yes! Oh, wow. Lalaki? Oo. Buti wala si paring Weng, ha? Thank you, baby. Hi, Iyado. Ang mga Ilocano raw, konat. Ayos ka talaga, Boss Leo. Lakay, good afternoon, ha? Naglalagab lang na mga balita. Alas 12:32 mga kasama. Oras natin po sa atin ng PhilHealth. Sa gabi, August 13, Super Lotto, walang winner. 642. Wala rin. Ayan. Tuloy lang po yung pagsuporta sa PCSO. Pusong panalo. Nakatulong pa ho tayo. Naglalagab lang na mga balita. Paano, dire-diretso na ho kami. Kayo rin sa inyong pananghalian mga kasama. Dire-diretso naglalagablab. Balitang Tatak RMN, yun napakinggan sa DCXL 558. Ngayon pong tanghali ito ng Wednesday, August 14, bisperas ng sweldo 2013. Tama nyo, serbisyo publiko. Nakala po ni Weng de la Peña, si Buddy Oberas. Ay po sa DCXLI Tatak RMN. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagab lang dito lamang sa Unang Pihit DZXL 558, ang bagong kasama mo.